Nagharap na ang mga teams nila Wesley So at ni Erigaisi. Sa bakbakang ito, na queenless si Wesley. Natuluyan bang natalo o nakasurvive? Yan po ang ating pag-aaralan. Pero bago yan, ay bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's Black to Play mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang execution na ginawa ng Black dito? Ganyan po ang Internet Chess Club. Tinetraining tayo sa pamamagitan ng napakagandang mga puzzles. Lapag nyo lang ang inyong kasagutan sa comment section below. Ang link makikita nyo lang din doon para pag kinilik nyo, didiretso kayo sa site. At kung wala pa kayong Internet Chess Club account, free lang po, gawa na po kayo. Enjoy playing and solving puzzles. Pag-aralan na natin ng bakbakang ito ang ginawa ni Erigaisi. Nag D4 kay Wesley. D5 naman, C4, E6, Knight F3, Knight F6, at kinapture po ang D5. Ang tawag dito ay Queen's Gambit Declined Exchange Variation. Tingnan natin kung saan na-landing ang Bishop. Bishop F4. Second line ang pinili ni Erigaisi. Ang pinaka-common po talaga dito, yung nagbi-Bishop G5. Talagang panahon pa nila Kasparov, Karpov, Anand. Nako, gamit na po yan. Pero itong Bishop F4, second line, medyo tinira muna ni Erigaisi yung hindi common. Pero tinapatan din ng uncommon na Bishop F5 line. Kasi dito po, ang madalas ginagawa yung Bishop E7 di ba? Tapos magka-castling king side, yan ang madalas. Pero Bishop F5, hindi ako dito. Hindi ako pamilyar. Nag E3 simple lang para ilalabas ang development ng light square bishop, Knight BD7 develop, Knight H4. Una kong inisip, sasalubungin ng bishop, pero knight ang pinangsalubong dyan sa bishop. Siyempre, kailangang i-atras yan. At nag-bishop D3, develop, nag-G6. Nag-decide si Wesley na tumira ng pawn na yan para hindi makalundag ang knight. Kasi po mga kamatsas, kung ang bishop ay i-develop lang para makapag-castling na, i-istorbohin lang din eh. O, may istorbo eh. Knight F5 eh. So, hindi kaaya-aya yan sa black mga kamatsas. Kaya ang ginawa ay G6 para walang lundag ng knight dyan. Yun nga lang, kahit papaano, syempre may butas pa rin na dark squares na nagawa si Wesley. Bumalik si Erigaisi kasi baka mamaya pag alis ng knight, lundag, tamaan ang kanyang knight sa H4 ng Reyna. Kaya tinakbo na niya kagad. At nag-knight H5 ginaya ni Wesley, diskarte ni Erigaisi. Nangulit din ng bishop. Pinangtapat sa queen para may tempo, hinarangan ng bishop at kinapture. Yan naman po ang bago, wala sa libro, novelty, dahil ang old line, Bishop H6 ang ginawa dito. Laro din ito this year, 2025 ng mga Super Grandmasters. Ayan. Yan ang old line na palagi eh. Pero itong capture, bagong luto ni Erigaisi. At nag-H3 lang. Ayan, pasingaw na lang din sa back rank pag nag-castling mamaya para wala ding Bishop G4. At dito nag-Knight G7. Ginamit ni Wesley yung G7 na total, naitira na yung pawn. Ang idea ng Knight G7, pwedeng pumunta sa F5 yan or yung Bishop ipang salubong sa light square Bishop. Pwede, pag kinain may Knight na suporta. Nag-castling, tinapat na nga ang bishop at nag-rook E1. Ayan, mukhang magpapasabog sa gitna. Nandyan pa yung king ni Wesley, itinakbo na. Obligado ng tumakbo kasi mag-E4 na yan. Ay, nako, masakit yan sa E-file. In-E4 pa rin po ni Erigaisi. Sinalubong pa rin ng basag sa sentro. Kinain, kain. Yun nga lang, ang drawback nito kahit papaano, nagkaroon ang white ng isolated pawn sa D4 mga kamatsas. Yan ang pipilahan dyan, yan ang tatargetin pagka ganitong middle game na tema eh. Knight F6, hindi man lang nabahala si Wesley na baka mamaya alisin ang knight na yan at tamaan ng atake ang queen. Pero ang tanong, saan ba dadali ng knight na yan para magkaroon ng epektibo at iindahin talaga ng black na maatake yung queen? Wala po. Kaya wais itong Knight F6, sinalubong pa ni Wesley. Saan mo ba dadalhin yung knight mo? Yan ang tanong eh. Knight C5 pero isang Queen C7 lang, ano ngayon ang kasunod? Wala pong kasunod. Okay? Kaya maganda, very practical yung approach dito na ginawa ni Wesley. No? Talagang realidad ang tinignan niya. At nag-Bishop C4. Kasi po, kung kakapturin ang bishop na yan, matutulungan pang ma-activate ang knight.
Kaya lagi nating i-realize yun na baka mamaya makatulong lang ang tira natin sa kalaban. Siyempre, yung posisyon natin na pinapaganda, hindi yung posisyon ng kalaban, ano? Bishop C4 at naghahati din po ng pressure yan sa F7. Tinapatan na ng Torre, ayan na nga po yung sinasabi kong pressure, ano? Kahit papaano isolated, may pressure pa rin yan. At nag-Rook C1, okay, kinukumpleto naman ni Eric Gaisy ang developments niya. At total, nandyan ang Queen, so tinapatan, kahit papaano, may pressure pa rin yan. At nag-Rook D6 si Wesley. At ang nakikita ko po dito, ang basa ko dito, yung Torre itatapat dyan sa D-file para talagang diinan ng diinan ang pressure sa D4 hanggang sa kung may pagkakataon ay makuha. No? Nag-A4. Okay. Queen side play muna. Nag-A5. Ayan. Ang basa ko naman po sa A5 ni Wesley kasi baka mamaya maka-B4 dito and then B5. Total, nandyan ang Torre. So, ito po yung malakas dyan na pambasag Pero pinigil muna ni Wesley para walang B4 na move. At nag-Queen B3. Bukod sa hatid ng pressure, ayun, no, may threat sa B7. Dinipensahan, may atake pa. Umatras. Kinapture na ni Wesley. Bakit po kinapture? Ito po dahilan. Para sundan ng knight. Okay? Kasi itong knight sa D3, nakikita ko malakas kapag naka-knight E5 yan, may pressure sa F7, may pressure pang dala-dala sa C6 pawn dahil malakas po ang Torre sa C-file na yan. Kaya nakita ni Wesley yan, in-exchange na at the same time magkaroon pa ng tempo na yung square F5 ay magamit ng knight. Ayun, para mas madiin ang pagbibigay paghatid ng pressure sa isolated D4 pawn. Nag-Queen C3, umiwas muna. Knight D5. Nag-Queen D2. Ayan, teka muna mga kamatsas, ano? May tanong ako dito. Bakit hindi kinapture? Siyempre, rook ang pangka-capture dito, di ba? O, yung tipong may capture doon, kain, and then knight takes D4. Di, ano lang? Lamang ng isang pawn. Hindi. Equal lang pala. Equal lang. Equal lang, ano? Pero ayaw ni Eric Gaisy. Mukhang kay Wesley okay lang yung equal na yan and then tabla, ano ba? Di ba? Si Eric Gaisy, yun, at least malinaw na sa akin mga kamatsas. Pwedeng kainin Kung gusto ng equal lang Pero nag-Queen dito si Eric Gaisy. Play on, gusto niyang balagbagin ng position, gusto niya ng medyo dynamic at hindi balanse. Gusto niyang magpilit. Sa madaling sabi, nag-King G7 si Wesley. Bakit po? Kasi ito yung nakikita ko dito. May pitik ng G4. Imagine niyo, aalis yung knight. Pag alis ng knight, susundot doon. Yun o. Tapos pag yung queen nasa H6 na, susundan ng knight. Yung mga ganong pattern ba? Pero inunahan na ni Wesley na naku baka mamaya ay masalaksakan pa ng queen sa H6. Nag-Rook E5. Ito kakapture na talaga yan. Ako, salbahiski threat. Knight B4, itinakas na ni Wesley. At nag-Rook E1 patong. Malakas yung battery na yan, ano? May nakikita akong G4 tapos Rook E7. Hindi pa kasi maka-Rook E7 kasi po may knight pa. Pero isa pang tinitignan ko dito, baka mamaya may timing ng capture sa knight na yan, sabay pasok ng reyna doon. Mga ganun-ganun, ano? Nag-Queen D7 lang, tsaga lang si Wesley, dagdag patong sa D4 attack. Naku, kakainin na yan, tatlo na ang umatake sa black. Nag-Queen C3, teka muna, pag kinain ito, Knight D5, bumalik si Wesley. Pero teka muna, liwanagin muna natin mga kamatsas para klarong-klaro. Kapag kinapture ito, magro-Rook E7, ayun. So hindi makapalag yung knight kasi nakapin. Di gawin natin, i-atras natin, mag-Queen D8. Magda Knight G5. Ayun, ang didiinan ng pagbawi yung F7. Samantalang yung Knight hindi makagalaw sa ngayon dahil nakapin, Knight takes F7 is coming na. Di ba? Yun po yung mga laman ng mga bitaw na bigat ng tira nila mga kamatsas kaya hindi kinapture ni Wesley yung pawn sa D4 Ang ginawa, nag-Knight D5. Kinapture na. Takes. G4 para maalis na yan, Knight H6, atras muna, pansamantala. Nag-Rook E7, yan ang pinakagusto ni Eric Gaisy talaga magawa kanina pa Nag-Queen D6, sinundan pa ng isang Torre mga kamatsas.
At kung titignan ng evaluation bar, plus 1.87 ang tira na yan. Lamang. Good move ang tira na yan, mga kamatsas. Kaya dito, wala, sinalubong na ni Wesley. Okay, queen akin. Dalawang tore makukuha ko sa'yo. Kunin mo queen ko, parang ganon. Takes, at dito naganap yung nasabi natin kaninang na queenless si Wesley. Nag-king G2 muna. Kasi po, hindi ma-capture, masarap kainin yung pawn. Yun nga lang, may libre pang knight na nakahang. Nilagyan muna ng depensa. At nag-rook C8, pansamantala muna. Lamang tiyan din yan. Pag binigay yan, delikado yan. Kaya rook C8 muna, depensa muna. Queen E3, inatake ang pawn E6, depensa ulit. Queen F4, susundot ng check doon, depensa ulit. Parang Karpov tong si Wesley Depensa ng depensa. Inatake ang pawn sa C6. Ayun. Depensa ulit. Kinain. Kain. At nag-knight C6. Pasok. Kalikot sa tore. Rook D7. Kinain ang pawn sa A5. At nag-knight F7. Bilangan tayo ng pawns. 4 lamang ng isang pawn dito. Si Erigaisi. Queenless pa si Wesley. Ay talaga. Nag-queen E3. Threat ang pawn E6. Nag-knight E5. Knight B3, threat ang pawn sa C5. Nag-knight D3 para sapat ang depensa pero hindi pwedeng kainin yung libre kasi madodouble. May trap si Wesley karga. Knight D2, hanap-hanap, ikot-ikot, rook E5. Okay, si Wesley naman ang umatake ngayon. Knight E4, tinakpan, and nag-G5 para walang F4. Oo, may F4 ako nakikita. Malakas eh. G5 muna. King H2. Baka kasi tamaan ng check doon. Nag-C4 muna. F3. Para talagang umalis man ng queen ay suportado na yung knight. Nag-rook B7. Ayun. Grabe. Nakapangalikot pa si Wesley. Queen D4. Check. Kinain. Grabe yung knight. Ang lakas. Dalawang tore. Sinusuportahan. Ang lakas. Nag-King G3, King G6, ayan, ilag lang din po sa pin. At nag-Queen D8, ayan, mangangalikot na ng mga check yan dyan. Daming check dyan. Ayun, bumalagbag na si Wesley. Kinapture na yung knight. Kinain. At nag-Rook B3, ayun, para may threat sa King. H4 lang, hindi natakot. Nasa isip ni Erigaisi, okay, saan mo ba aalisin yung knight? Na magkakaroon ng matinding combo ng sunod-sunod na atake at talagang epektibong makaka-atake sa king. Wala. Kaya nag-decide lang mag-H4. Yan ang mga bagay na matututunan natin sa mga magagaling, mga kamatsas. Hindi ko mo tinapatan ng ganyan, di ba? Sa atin, normal. Pag tinapatan na ganyan, parang gusto mo, iiwas ka agad yung king eh. Pero dito, kahit tapatan, isipin muna, saan ba ilalagay yung knight para magkaroon talaga ng malakas na atake? Wala pa naman eh. No? Sinuyod kaya sinalubong lang ni Erigaisi. H4, ayan, knight F4 check, gumanon, kinain. G5, ayun, gusto kasi ni Erigaisi makaratrat kagad ng atake eh. Pero ginamit naman ni Wesley yung square H5 para makapasok, mga kamatsas. What a move by Wesley. Ang ganda ng King H5. Nag-Queen F6, ayun, tuluyan na pong bumaliktad. Nag-negative 4.06 ang lamang ni Wesley sa evaluation bar. Malaking lamang na po yan. Dito kasi para manatiling okay ang puti pa rin, kailangan i-check dito. Bagay na hindi na po nakita ni Erigaisi dahil ang oras nila ay dying seconds. Naghihingalo na sila pareho sa oras eh. Kaya kailangan makatira ng mabilis. Nag-Queen F6, tineret yung knight, King G4, and then nag-King E1 at dito po, may oras pa naman tayong nakikita pero dito po, mga kamatsas, ang nakalagay 0-1, nanalo si Wesley. Kung evaluation bar, negative 6.1, ibig sabihin, super decisive advantage ang black. Winning na rin po. Palagay ko nag-resign. Hindi naman na flag down kasi may oras pa kang natira kay Erigaisi. At kung itutuloy natin, ito na rin po ang gagawin dito ng black. Mag-rook, B1 check. Tapos halimbawa, kung dito pupunta, mag-king F2, mag-H3. Yung king ni Wesley, safety, walang ka-check-check. Tapos yung pawn ay maglalakbay na yan, mga kamatsas. Paano pipigilan yan? Unstoppable. Pagpalagay natin, mag-Queen H6 para pigilan yung pawn. Ay wala. Parang, eto pa rin. Eto pa rin eh. H2 pa rin, di ba? Magkuqueen na. Wala talaga eh. Pag kinain yan, may check. Pag gumanon,
kain, o di ito pa rin. Magkukwin naman yung isa pa na paspon. What a move by Wesley So. Dahil dyan mga kamatsas, ito po ang kanilang standing. Nangunguna na sila Wesley. Upgrade Mumba Masters. Grabe, lupaits nila Wesley, oh. Tindi, oh. Okay, so abangan pa natin mga kamatsas ang mga kaganapang mangyayari dito. But sa ngayon, leading sila Wesley. Kaya magandang balita yan sa mga Wesley So fans. Isa na ako doon. O, di ba? Tuwan-tuwa ako dahil ang ganda ng laro ni Wesley, eh. Ang laki po ng pinaglalabanan nila, $250,000 ang makakauwi or ang mag-uuwi ng magja-champion. Yan po, no? Abangan nyo pa mga kamatsas sa mga paparating natin. Tuloy-tuloy po ang ating raffle. Mga kamatsas, tuloy-tuloy po, no? Ang task for this week, weekly puzzle solver, tapusin po, and 30 games. Send nyo lang po, upload nyo lang sa Google form na makikita nyo sa comment section below mga kamatsas. Yan po ang ating task for this week. Hanggang Sunday na lang po yon para iraraffle naman natin sa ating Tuesday live streaming Internet Chess Club. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po maka-join kayo sa ating raffle. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.